Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo at ngayon ay dito na tayo sa verse 11 hanggang 13 yung ating babasahin. Verse 11 to 13 ng awit ni Solomon, chapter 6. At yun, umpisa na natin. Ang hardin ng Almendara ay akin nang pinuntahan upang tingnan sa libis, bagong sibol na halaman, pati ang ubas baka nais ng magbunga. Saka ang mga puno nitong kahoy na garaganda ay laki ng pananabik na ikaw ay ang mga puno nitong kahoy na garaganda kay laki ng pananabik na ikaw ay makatali. Katulad ko'y mandirigma, labanan ang siyang nais. Magsayaw ka o babae. Solamita upang ikaw ay mapagmasdan o dalagang sakdal ganda. At yun, ang aking nakuhang aral dito ay itong verse 11 hanggang 13. Nagpapakita to ng tunay na pagmamahal ng isang taong nagmamahal sa kanyang kasintahan. Yung verse 11, sabi dito, ang hardin ng Almendra ay akin nang pinuntahan upang tingnan sa libis, bagong sibol na halaman, ang mga ubas baka nais ng magbunga. Yung pong mga talatang ito naglalarawan po ng tunay na pagmamahal at pagmamalasakit po sa relasyon. Yung effort na pinapakita ng taong kasintahan mo, ng babae, or ikaw na lalaki, magpapakita yon na mahalaga sa inyo ang inyong relasyon. At ito naman pong verse 12, at isa pa pala, pahabol ko lang, yun nga, pagpapakita yon ng pagpapahalaga sa inyong relasyon. At yun yung tamang tao na nakalaan sa iyo. Kung yung tao na yon nag-e-effort, sinisikap kang unawain, lagi kang iniintindi, at pangatlo yung lagi siyang may oras sa'yo, may time sa'yo, kahit na medyo busy siya sa kanyang ginagawa at sa kanyang pinagkakaabalahan. Kahit na ilang segundo lang, nagkakaroon siya ng time sa iyo. Yun yung aking nakuhang aral dito at ang aking natutunan dito sa verse 11 na aking nakita at pinag-aralan. Ito naman verse 12, kay laki ng pananabik na ikaw ay makatali. Ito naman ay yung doon sa mag-asawa, nananabik na makatali. At kung yun nga, palitan natin yung term na yun ng ikay laki ng pananabik na ikaw ay makasama. Pagpapakita po ito ng sa akin pong pagkakaintindi, yung pagka-miss at pagpapakita ng, alam mo yun, paano ko ba may explain? Nung time na nagkaroon ako ng girlfriend,
Pakita ko na lang, gawin ko na lang yung halimbawa namin, yung relasyon namin dati kong karelasyon, yung dati kong girlfriend. Noon, lagi akong sabik na makita siya at lagi ko siyang gustong makasama. Yun po yung nakikita ko ditong aral at ang aking natutunan na kapag lagi mong kasama yung taong minamahal mo, doon ka nagkakaroon ng sigla. Kahit na sa panahon na ikaw ay pagod na pagod sa iyong trabaho, sa iyong mga ginawa, yung pagod mo, pag nakasama mo yung taong minamahal mo, nawawala yung iyong pagod. Yun po yung nakita ko pong aral dito sa verse 12. At dito po sa verse 13 naman, magsayaw ka ng magsayaw o babaeng solamita upang ikaw ay mapagmasdan o dalagang sakdal. Ito namang verse 13 ay pagpapakita ng sa akin lang pong palagay, sa akin lang pong base sa aking pinag-aralan ay yung pong siya po yung pagpapakita ng tawag doon, kasiglahan sa panahon na alam mo yun, yung sa panahon na parang ikaw ay pinanghihinaan ng loob, panahon na parang nadi-discourage ka, siya yung nagbibigay sigla sa iyo, yung taong kasintahan mo or asawa mo, siya yung magiging kalakasan mo sa panahon na parang nagkakaroon ka ng problema na hindi mo maintindihan. Hindi ko naman inaano na kumbaga sa Panginoon pa rin naman ang nanggagaling ang kalakasan ng loob, ang katatagan at ang courage, pero meron siyang ginagamit ng mga tao upang magbigay encourage sa iyo sa panahon na ikaw ay discourage or pinanghihinaan ka ng loob. At isa na yun yung iyong kasintahan. Yun. Kung merong pong mga ganong katangian ng iyong pong kasintahan, ay pagpapahalaga sa relasyon ninyo, meron siyang effort sa lahat ng bagay, ay napakapalad mo po. Yun lang po yung aking kuha pong aral po dito sa verse 11 hanggang 13. Sana po ay naunawaan nyo po yung gusto ko pong sabihin. Yan, congrats kung ikaw ay nasa tamang tao na. Kung ikaw ay malapit ng ikasal, congrats po. Nawa, ay patuloy ka po sa Panginoon, kasama po ang iyo pong magiging pamilya. Yun lamang po at marami pong salamat. Sana po ay naunawaan nyo po. Yun. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion. Bukas po ng gabi. See you tonight devotion. God bless po. At kung meron po kayong hindi naunawaan, dito po sa aking paliwanag, mag-comment lang po kayo dito sa baba ng aking video. Yun po. Good night po. Bye-bye.